Ang tunay na Kristiyano ay nagpapatuloy. Nagkakasala? Yes. Nagkakasalang patuloy o hindi? Hindi. Kasi may banal na spirito sa kanya na nagkukonbikta. Sabi ni Kristo, I am the vine. You are the branches. Whoever abides, continue, stay, remain connected in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Wala daw tayong magagawa sa ating buhay Kristiyano. Yes, marami tayong magagawa sa mundong ito. Pwede ka pumunta kung saan-saan. Kaya mong gawin yon. Pero sa buhay Kristiyano, hindi natin kayang maging matatag, maging malakas, mabunga sa ating buhay Kristiyano kung tayo'y hindi nananatili sa kanyang salita at sa kanya. Imposible po yun. Napaka-imposible. Kaya ang sabi niya, unless you abide in me. Sapagkat sabi ni Kristo, for apart from me, you can do nothing. Verse 6, if anyone does not abide, anong mangyayari sa kanya? Sabi ni Kristo, he is thrown away, itatapon. Like, take note, yung simile, yung paglalarawan, paghahalintulad, like a branch, yung sanga. Like a branch and withers, yung natutuyo. Siyempre, hindi siya connected. Siyempre, wala siyang kaugnayan, walang relationship. Siyempre, matutuyo siya. At anong gagawin? Itatapon. And the branches are gathered. Titipunin. Anong gagawin sa kanya? Thrown into the fire and burned. Siya ay titipunin, sila ay titipunin, susunugin. Sabi ng Panginoon. Sino yon? Sino po yung mga yon? Balikan natin. Does not abide. Yung hindi nagpapatuloy. Kasi ang tunay na Kristiyano ay nagpapatuloy. Nagkakasala? Yes. Nagkakasalang patuloy o hindi? Hindi. Kasi may banal na spirito sa kanya na nagkukonbikta. Imposible namang consistent tayo sa ating ginagawa, tapos walang nagkukonbik. Maybe we are not really Christians. Kasi wala man lang nagkukonbikta sa atin. Ibig sabihin, hindi talaga Christian yan. Kasi ang totoong Kristiyano, may Holy Spirit na nagdidwell, na nagkukonbik sa kanya. Uy, mali yan. Hindi yan tama. Balik sa Panginoon. Tama po mga kapatid? Kasi kung wala man lang ganyan, kapatid, maybe rin, Kristiyano siya, pero kalos na ang puso. Pag sinabing kalos, kalyo na, wala nang pakiramdam. Lahat ng mapapakinggan niya, tatalbog na lang. Ibig sabihin, pinatigas na yung puso. At dahil doon, patuloy titigas ang kanyang puso. Isang araw, didisiplinahin siya ng Panginoon. At pagkatapos ng worst discipline, pauuwiin ng Diyos. Pagkasabi sa iyong katabi, hindi yan pananakot. Totoo yan. Kasi pagka nakakarinig ng ganitong mga pananalita, akala tinatakot, hindi po. Not my intention na takutin po kayo. My intention is to tell the truth from the Word of God. And the Word of God will set us free.